Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Aris. This reading is for you. Ay, tingnan natin na iyong angel's number. Kunin mo lang sa'yo ha. Magkaiba ang personal reading at ang general reading. Ay, tsaka pala, maraming salamat kay... Sandali ah. Lagi ko ito nakakalimutan eh. Pasensya ka na ha. Nasaan na yun? Dali lang. Ngayon pa talaga ako nag-ano, no? Sana yun, kinain na naman ng anak ko. Kay Ronald Balbuena. Maraming salamat kay Ronald Balbuena sa iyong thanks. Sa iyong thanks, ano ba yun? Donation. Maraming salamat po. Baka nakakita ka na, uy, 888, congrats! O, diba? Saan ka? Lalo. Pero tayong taking initiative, personal power, o, it's up to you. Nasa sayo to. Parang nakuha ko na to dati noon pa. Siguro last year. Sa'yo. Personal power mo na to ha. Kung gusto mo talaga ng abundance at magkaroon ng pagbabago sa buhay mo yun, it's up to you to make it happen. Yan, di ba? And personal power, baka nakakita ka ng mga gang number or related sa'yo yung number na yan. No? Baka may mga plate number kang ganyan or birthday mo o ano ba yan. Kakilala mo. Di ba? Material and spirit abundance, wealth, resources, force, balance, confidence, material gain, epic, and romance. Ito is a lucky card to. Sabihin, there's a chances or there's a hope na pwede kang manalo sa sa gambling or kung ano yung mga sasalihan mo, mga sabong man yan, mga kung ano man yan, no? There's a chance. All that is good or yung mga idea mo or plano mo, maaring ma-achieve mo siya. All that is good and pleasant in your life will multiply. O multiply daw o, angels are sending the number to reassure you of the proper prosperity and well-being ahead. Your surrounding will treat you with admiration and respect. Use it for a greater good. Kailangan mong gamitin in a good way yan. And we have, it's up to you, someone watching over you. Oy, may nakatingin sa'yo. Good fortune, unforeseen forces, direction. Ibig sabihin, may mga hindi mo makikita na maaaring mga magaganap ang mangyayari. Even if it seems like you're not making any meaningful progress. Tingin mo nga, parang wala naman nangyari sa buhay mo this time, things are moving in the right direction. If you see this number, it's a sign that everything will work out in your favor and your dreams will come true soon. Pero, porkit sinabi ni card, dreams come true, kung hindi ka naman mag-action, diba? Kailangan mo mag-action. Parang may delay ka. Ay. Baka related sa yung number na to. 19, 29, 31, 36. Oh yes, sa ibang aspeto ng buhay mo, there's a success. No? There's a hope. Kumaga may mga idea ka na maaaring pursue mo, sa nakita ko dito. Iba sa inyo is sa ibang aspeto ng buhay mo, parang there's something happen na maaaring hanggang ngayon is hindi mo siya nakakalimutan. Or maaaring this woman, or ikaw ito, or someone in your life na maaaring nakakaroon ka ng quarrel, questioning, hindi pagkakaintindihan, or kung ano man yan sa buhay mo. Sa nakita ko to. Kung kapatid mo man siya, yun, no? Sa nakita ko dito. May taong matigas ang ulo, sinasabi dito, at may nakikita rin ako na there's a shipment, there's a shipment, may mga magbabago mangyari sa'yo, there's a changes of your journey, sa nakita ko, magbabago yung journey mo, and magkakaroon ng movement. May pinag-uusapan o may nakita akong vehicles, hindi ko alam kung ano yung vehicles mo, nagpapagawa ka ba, bibili ka ba, o nagpaplano ka ba, basta there's a vehicle, ako nakikita, kung ano man yan, sana wag naman to, di ba? Sa nakita ko, sana wag yang, kasi nakikita ko, there's a big problem kang haharapin. Magkakaroon ng sadness sa ibang aspeto ng buhay mo. May lungkot, may mga isipin ka, may mga burden, may mga
may mga duty ka na dapat asikasuhin o may mga sitwasyon na dapat resolbahan, may mga kalungkutan, and basta have faith lang daw sa nakita ko dito, kung ano may mga pagdadaanan mong sitwasyon. Sana walang nawala, syempre, hoping naman tayo doon, wala naman sana sa nakita ko dito. Sana mga problema lang when it comes to papers, documents, no? Kung ano man yan. Kasi may nakikita rin akong documents and papers sa'yo sa nakita ko dito. May mga pinag-uusapan when it comes to parang government. Parang may government ako nakikita. Hindi ko alam kung, siguro iba government, siguro baka magbayad ka ng mga tax, ano mang government something yan sa buhay mo sa nakita ko dito. Tapos meron ako nakikita na hindi ko alam kung sa official building, parang ganun sa nakita ko dito. Baka meron kayong mga asikasuhin, ano. Nakakita ko sa iyo, parang meron kang gustong i-structure or may gusto kang buuin muli or may gusto kang, parang meron kang, basta may gusto kang i-structure, ganyan, sa nakita ko. Parang nagkakaroon sa'yo ng challenge kasi nakatingin ka pa sa nakaraan. Parang may gusto kang i-structure o buuin, man yan, o gawin, sa nakita ko dito, na isang sitwasyon sa buhay mo. Na parang, gusto mong gawin yan because of your responsibility or may gusto kang, siguro, hindi ko alam kung aayusin mo siya, ganyan, sa nakita ko dito. Or maybe, sa iba, there's a structure ako na nakikita na you want to commit doon sa bagay na yun. Baka doon yun. Kung ano man yan sa buhay mo. Karelasyon mo man yan, any situation in the past, no? Sa nakikita ko dito. Nagkakaroon ng mga limitation sa buhay mo or nagpuput boundaries ka, no? Or someone sa buhay mo sa nakikita ko dito. And sa ibang aspeto ng buhay mo, yes, there's a victory and success. Ako nakikita sa'yo. May mga happiness, may mga lalabas na katotohanan, or magkakaroon ka ng enlightenment sa nakikita ko sa iyo. Nahandito rin yung isang sitwasyon na nahandito talaga si personal power, no? Andito ka. Tsaka andito rin si it's up to you sa nakita ko dito. Kung handun yung confident mo to pursue yung isang bagay o sitwasyon mo sa buhay mo, makakamit mo yun. Ang sabi dito. Yung iba dito may travel. May travel ba kayo? Parang may travel yung iba. Hindi ko lang alam kung maglalayag kayo sa eroplano or sa bangka, barko, ganyan. Tingnan natin. O may mga lalakarin ka lang talaga. Iba sa inyo, baka may lalakarin lang kayo. May mga dapat kayong lakarin. Ba't nagkakaroon ka ng emotions? Aris, teka lang. Medyo low energy ako ngayon. Hindi. Sakit kasi na ulo ko eh. First time ako pag masakit ulo ko, hindi talaga ako nag-read. Kasi feeling ko hindi gumagana yung battery ko. Pero try ko yung best ko. May pinag-uusapan related and justice or there's a law ako nakikita. O kaya may mga gusto kang mahustisyahan, may mga gusto kang ayusin, aksyonan. Ganyan, parang naghahanap ka rin ng clarity for something, may mga decision making ka na gagawin mo raw, no? Oo, parang may isang bagay sa buhay mo na magpo-put effort ka doon sa nakikita ko sa'yo. Okay. Mag-ingat ka, no? Hindi ko alam kung ikaw, tingnan natin, or someone. Bakit may pagnanakaw? May movement ka nga. Mag-ingat kayo, no? Kung ano may mga lakad nyo, either a travel, kung magta-travel ka, o kaya may mga opportunity kasi ako nakikita dito na maaring madaya ka. May nandadaya. Hindi ko alam kung ikaw or someone, may taong nandaraya sa nakikita ko dito. May taong sneaky. Hindi ko alam kung may tinakbo ba siya or
may lilayuan siya, o yung andun yung sitwasyon talaga na nagsasalita siya pero puro sinungaling lahat ng sinasabi niya. Yun ang nakikita ko. Sana hindi ikaw yan. Naku po, naloko na nga. Ito na nga. Ito na nga. Naku, may meron tao dito na medyo hindi ata naging maganda yung resulta. Sa nakikita ko dito, may tao nagsisinungaling. May tao na, kunin mo kung sa'yo ito may tao dito na ginagawa niya yung lahat or gagawin niya yung lahat. Ginagawa niya yung lahat or gagawin niya yung lahat. Maaaring ito is kasamahan mo sa trabaho, kapamilya mo o karelasyon mo. Sa nakita ko dito. Pero itong tao na to is medyo controlling or medyo nagkakaroon siya, nagiging abusado itong tao na to abusado itong tao na to. Sa nakita ko sa kanya is, ito yung tao na they always break a promises sa'yo. Kung halimbawa nangangako siya, palagi siyang napapako, pangako lang siya na pangako, ganyan, pero palagi siyang napapako. Sa nakikita ko dito. May taong dishonest, maaring meron din ako nakikita dito na someone's hiding. Siguro sa iba sa inyo is meron kayong karelasyon na napapasok kayo sa third party, ganyan, o ipinasok kayo in a third party relationship. May nakikita rin ako dito na kung magsalita siya, wala siya sa katuwiran. Ay, may pupo, anak. Pupo. Iba naman sa inyo, apart of the family, ako nakikita dito, ikaw or someone is maaring may nararamdaman siya sa katawan niya. No? Kasi nakikita ko yung weak niya sa nakikita ko dito. Siguro, hindi ko alam why. Siguro, because of the sadness or may sakit siya sa nakikita ko dito. Ganyan. Sa iba naman sa inyo, kung sino yung makakausap nyo o kinakausap nyo or sana nga hindi talaga ikaw ito. Yan na nakikita ko dito. Mag-ingat ka kung gusto mo lang naman mag-ingat. Sa nakita ko dito. Iba sa inyo, may mga gagawin kayong, may mga kausapin kayong mga bago or may mga gagawin kayong mga bago sitwasyon o action na kayo na o gusto nyo actionan. Pero ang nakikita ko, itong sitwasyon na to, lahat kasinungalingan. Hindi totoo. Peke. Pwede ko ba sabihin dito? As in peke. Ganyan. Sana walang mambastos sa inyo, no? Sana hindi ka rin mambastos o magkainitan ng ulo sa nakikita ko dito. And sa iba naman sa inyo, maybe you are hiding something. Aris, ang nakikita ko dito, na ayaw mong malaman ng iba or meron ka talagang isang sitwasyon na wala pa yung mental clarity mo to decide to let go yung isang bagay na yon sa buhay mo o yung sitwasyon na yon sa buhay mo. Kasi ang nakita ko dito is parang you want to stay pa rin doon sa sitwasyon na yon. Kaya hindi mo pa rin siguro mailet ko. Kaya kasi hindi ko pa nakikita yung decision mo na yon. Pero hindi ko lang maintindihan. Sana hindi ikaw ito, no? Kasi parang itong taon to nanluloko eh. Hindi totoo. Alam mo yun? Hindi talaga totoo. Foxy. Anak, maano ko kayo na. Sinungaling, liar, dishonest, babaero, lalakero, sneaky person. Ingat din kayo kasi may mga nakamanman sa inyo. And then also, is may mga betrayal, may mga pagnanakaw, may mga acting like a stranger, ganyan. Kaya kailangan you need to trust to your intuition kung sino man yun. No? So, nakatawa ko dito. Meron tao, someone's moving, no? Someone is moving, ang nakikita ko dito. Someone is moving, pero ang nakikita ko is, parang hindi yung sitwasyon mo, na parang nalulungkot ka doon sa part na yun, no? O maaaring ikaw nag-move, o yung tao na to is nag-move. O halimbawa naman,
Kasi nagkaroon ng lungkot eh. O sa iba naman dito is, ang nakikita ko dito, maaring may isang pag-uusap or may isang text message or communication man yan or news or information ako na nakikita na nakapagbibigay sa'yo. Kuhanin mo yung sa'yo doon na nakapagbibigay sa'yo ng disappointment, nakapagbigay sa'yo ng sadness, parang hindi yung sitwasyon na you still care or I don't know kung you still waiting doon sa tao na yun, pero parang nakakatanggap ka lang ng hindi magandang resulta doon sa bagay na yun. Halimbawa, ikaw, tinext mo yung kapatid mo o tinext mo yung karelasyon mo, pero maaring hindi ka na niya pinapansin kasi nagmo-move on na siya. Ganyan. O kaya naman, kasi siguro alam niya na na wala kang kayang i-offer sa kanya. Or vice versa tayo, no? Sa nakita ko dito. So, iba naman sa inyo, you have an opportunity or mga idea kayo na i-pursue na maaring ito is hindi maging maganda. Kaya ang kinasabi dito na kailangan mong pag-isipan munang maigi yung sitwasyon na yun bago mo siya i-pursue. Kasi maaring ngang hindi maging maganda yung resulta nito. Sa nakita ko dito. Basta mag-trust ka lang sa intuition mo kasi kasi baka mag-disappoint ka talaga. No, masayang lang sa nakita ko dito. Kung may tao dito na wala sa loob niya yung ginagawa niya. Hindi ko alam why. Parang immature siya. Hindi ko alam kung ikaw pero may tao ko nakikita na may ginagawa siya, may action or sinasabi, pero napaka-immature. Wala sa loob. Yung nakikita ko sa kanya. Yung iba naman sa inyo, merong kang makakasama sa trabaho na makapagbigay sa'yo ng disappointment. Ganyan. Ano? Parang you're still waiting for something, sa nakita. Parang you feeling stuck. Ang dami tumatakbo sa isipan mo sa nakita ko dito kasi you want to be stable and you want to be stable, gusto mo nang magkaroon ng happiness or magkaroon ng achievement dun sa bagay niya pero naghihintay ka sa nakita ko or maybe naghihintay ka ng sign, yan. Kasi nakikita ko yung iba sa inyo is if you are waiting there is a rejection. Ako nakikita sa iba. There's a rejection or maybe hindi ka lang talaga pinapansin. Ganyan, sa nakita ko dito. May tao dito na gusto mong, ikaw? Pag sinabi ko namang ikaw, sabihin mo hindi ikaw kasi vice versa. O kuhanin mo kung sa iyo to o hindi May tao dito na gusto niyang ma-achieve yung isang bagay o gusto niyang magkaroon ng magandang resulta doon, pinagtsatsagaan niya yun. Pero, ang nakikita ko sa kanya is, pag na-achieve niya yun, gusto pa rin niya maging independent. Ganun. Ano to? In and out? Kung relasyon to, sinipa ako na to. Sorry If ever, ako naman to, hindi naman kayo yan, pero desisyon nyo yan, no? Pero kung ako to, at ito ikarelasyon ko, ay nako po, ano yan? Ano ako? Option? Nako po, no way. Ganyan. Sana wag kayo mapasok sa option sa nakita ko dito. Kasi, if ever this is a new person or a past person sa nakikita ko dito, baka mapasok ka sa option. Kasi, itong tao na to, maaring ayaw niya na sakalin mo siya o ayaw niya na pakailaman mo siya. Ganun. Yun na nakikita ko. Kumbaga, gusto niya lang na ikaw yung maghintay, ikaw yung mag-give, ganyan. Ikaw yung sa una, pagtsatsagaan ka niya. Ang nakikita ko dito. Sa una, pagtsatsagaan ka niya. Hindi fighting for a love Pagtsatsagaan ka niya to achieve you. Oo, yun. Pero ikaw yung at the end, ikaw yung paghihintayin niya. Yun ang nakikita ko Sana hindi kayo mapasok sa ganun. No? Sana hindi lahat kayo.
Ay, namatay na. Okay. Nagkakaroon ng, you want to give some effort. Gusto mo mag-put effort doon sa isang bagay sa buhay mo. Kaso, nalulungkot ka kasi parang hindi yung, unahin ko kung this is opportunity. Any opportunity. Meron kang gustong lakarin o meron kang gustong gawin o gustong ayusin kung ano man yan sa buhay mo. Pero ang nakikita ko sa'yo is nagkakaroon ng lungkot or nagkakaroon ng lack of clarity doon sa bagay na yun, no? Sa nakita ko. Kaya ang nakikita ko sa'yo is it's more on stuck or frustrate ka doon sa sitwasyon. Nagkakaroon ka ng feeling na painful, ganyan. Natatrap ka doon sa bagay na yun. Sa nakikita ko dito. Kasi hindi ko nakita yung saya. May lungkot ako nakikita sa'yo. May sadness. Parang handun din yung nagkakaroon ng mga false impression, ganyan. Medyo mahina yung energy na to, no, sa nakita ko when it comes sa'yo. Sana iba sa inyo is wala kayong sakit or yung feeling mo lang talaga ngayon is hindi ka good yung health mo sa iba sa inyo. Yeah, may mga bagay do kayo na gustong gawin pero na ano ba to? Hindi siya nagsasucess. As in, hindi nagsasucess. Ganyan. Sa nakita ko dito. You want to ending something, ano? O andito yung sitwasyon na kailangan mo lang din talaga magpakatotoo. Kailangan mo kasi dito na pagbabago. If you want to achieve something in your life, kailangan mo magkaroon ng pagbabago sa sarili mo. Umpisahan mo sa sarili mo. Diba? Umpisahan mo sa sarili mo. Kaya nga nandito si personal power eh. Kaya nga nandito si it's up to you eh. Diba? Kung gusto mo ma-achieve talaga yung bagay na yon, kung anumang aspeto ng buhay mo yan, unahin mo umpisahan ang pagbabago sa sarili mo. Wala sa ibang tao. You need to fix yourself first. Itama mo yung mga mali mo, actionan mo yung mga mali mo, itama mo na yun. And kailangan you have a clarity. Ganyan. Magdesisyon ka ng tama. Pero nasa sa'yo yun, is up to you. Kung saan aspeto ng buhay mo yan, kaya mo yan. Arigatou namaste, God bless.